Grabe, sobrang gulo ngayon ng politika rito sa Pilipinas, mga tol, no? Kung napapanood ninyo yung mga balita, di ba, nitong mga nakaraan. Tapos eto pa, mga tol, muntik nang sumiklab ang gera sa pagitan ng Japan at China. Thailand naglunsad ng matinding airstrike. No, ito yung mga balita nitong linggong to, mga tol. Mula ito kay John Reps. Panoorin natin, bigyan natin ng reaction video, lalo-lalo na doon sa mga hindi nakakaalam o hindi aware sa mga nangyari sa linggong to, mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D at tayo'y gumagawa ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa sa mga maiinit na balita ngayon. Itong linggong to, mga tol, napakaraming nangyari. No, napakaraming mga nangyari, hindi lang sa politika rito sa Pilipinas, which is hindi natin masyadong ginagawan ng reaction video kasi napapanood naman natin sa mga balita. Pero bukod dun, mga tol, meron tayo isa pang tinututukang posibleng malaking problema din eh. Lalong-lalo na nahaharap ang ating bansa sa matinding korupsyon, di ba? Parang wala ka na mapagkakatiwala ang mga politiko rito sa Pilipinas. Ngayon, eto mga tol, nitong nakaraan, muntik pang sumiklab ang malaking digmaan o gera sa pagitan ng Japan at China. No? Tapos biglang sumiklab na naman yung panibagong gulo rito sa Thailand at saka sa Cambodia. Napakarami talaga ng mga nangyayari ngayon. Well, eto, bigyan natin ng reaction video. Etong video ni John Rep. Samahan ninyo ako. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description section. At kung bago ka pa lamang dito, syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Lab ang giyera sa pagitan ng Japan at China. Ito ay matapos magsagawa ng military exercise ang China malapit sa Japan at tinarget lang ang isang fighter jets ng Japan Air Self-Defense Force. Agad na nagpataw na matinding protesta ang Japan, ngunit hindi ito tinanggap ng China dahil maliwanag umanong nakakagambala ang Japan sa kanilang mga isinasagawang military exercises sa lugar. Panay daw kasi ang aligid ng mga aircraft ng Japan sa tuwing sila ay mayroong mga drills. Alamin ang buong detalye mamaya. So ang sabi nga ng Japan, mga tol, sinisindak daw sila. Sabi ng China, sinisindak daw sila ng military ng Japan. No? Tapos itong Japan naman nagpoprotesta doon sa ginawa ng China na naka-target lock daw ang mga aircraft nila mula doon sa mga fighter jets naman nitong China. Tapos alam din natin, mga tol, itong linggong to, di ba? Nagkaroon ng joint patrol exercises itong Russia at saka China. Kinabukasan naman, nagsagawa naman ang US bomber at saka 6 na fighter jets nitong Japan. Grabe. At sa ibang balita naman, matinding airstrike ang inilunsad ng Thailand sa Cambodia kung saan winasak nito ang mga military facilities ng Cambodia bilang ganti umano sa panibagong atake ng Cambodia na sumira sa kanilang peace agreement. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. So kung tutusin, recap na lang to, mga tol, kasi nagawa na natin ng reaction itong mga balitang to. Pero baka meron pang ibang information mula rito sa video ni John Rep. Panoorin na din natin, mga tol. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Japan at China, isiniwalat ni Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang emergency press conference noong linggo na naghain ang Japan na matinding protesta laban sa China sa pamamagitan ng diplomatiko at depensa na tinatawag ang mga ito na mapanganib na mga gawain ng China na maaaring humantong sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay dahil sa isang J-15 fighter jets ng China na lumipad umano mula sa Liaoning aircraft carrier nito at direktang nag-target lock sa isang F-15 fighter jets ng Japan Air Self-Defense Force ng 2 umanong beses noong Sabado ng hapon sa isang international airspace sa timog silangan ng Okinawa Island. Sa hindi gaanong pamilyar sa ganito, mga kabayan, ang target lock sa mga fighter jets ay ang proseso kung saan ang radar o infrared heat-seeking
monitoring system ng isang jet ay nakafocus sa isang sasakyang panghimpapawid ng kalaban na nagbibigay ng tumpak na data tulad ng bilis, saklaw at direksyon upang gabayan ng mga armas nito tulad ng mga missiles na nagbibigay ng sinyalis sa intensyong magpaputok at pagpapahintulot sa piloto na maglunsad ng high accuracy. Sa madaling salita mga tol, inaasinta na ng mga fighter jet ng China mga tol, etong mga eroplano naman ng Japan. Kumbaga, 'di ba, very dangerous mga tol kapag ang isang tao biglang tinutukan mo ng armas. 'Di ba? Tinutukan mo kasi anytime baka sabi nga, huwag kang magbibiro, baka biglang makakalabit mo 'yan. Eto mga tol, naka-target lock. 'Di ba? Kung biglang napindot niya yung pulang buton, 'di ba? Tapos biglang nag-launch yung missile na 'yon. O di isang eroplano bigla ang babagsak diyan mga tol. Di pwede nang pagsimulan ngayon yan ng isang matinding labanan. Kaya nga sinasabi ng Japan mga tol, napakadelikado daw nun. Pero yan ay itinatanggi ng China ha? Hindi nila inaamin yun na ginawa nila yun mga tol. Bagkos, Japan pa nga daw ang lumalapit sa kanila. Kaya kung kayo tatanungin mga tol, sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Ito ang unang hakbang bago ang pagpapalabas ng mga missiles sa isang fighter jets. Kaya't kung halimbawang sunod na pinindot ng piloto ng China ang launch button ng fighter jets nito, ay hahabulin ng missiles nito ang fighter jets ng Japan kahit saan man ito pumunta. Pero hindi ibig sabihin na sapul na kaagad ang Japan dahil nakadepende pa rin yan sa mga pilotos. Sa galing pa rin ng piloto mga tol. Pero once na nagpakawala ng missile mga tol, ibig sabihin, pinaputukan ka na. 'Di ba? Labanan na 'yon mga tol. 'Di ba? Parang ano din yan parang sa armas, 'di ba? Pag tinutukan ka, halimbawa malayo ka, pinaputukan ka, pwedeng tamaan ka, pwedeng hindi, depende kung gaano ka kaswerte o kaya kung hindi mo pa oras. Pero once na ginawa niya 'yon o ginawa na ito ng eroplano ng China, ano pang ibig sabihin nun? Peace, stability, 'di ba? Sa husay ng maniobra upang maiwasan ang humahabol na missiles. Sinabi ni Shinjiro na malayo ang pagitan ng mga fighter jets ng China at Japan na lagpas umano sa visual range at itinuturing ito ng ministeryo bilang isang mapanganib na gawain ng China na tumatarget sa mga fighter jets ng Japan Air Self-Defense Force. Sinabi naman ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi na ito umano ay isang mapanganib na gawain na lumalagpas sa kinakailangang saklaw para sa ligtas na paglipad. Hinimok ni Takaichi ang China na pigilan ang pag-ulit ng mga katulad na insidente. Sabay diin na haharapin umano nila ang sitwasyon ng mahinahon at matatag. Mahigpit na subaybayan ang mga galaw ng militar ng China at sisiguruhin ng masusing pagbabantay at mga aktibidad sa pagmamatyag sa mga lugar sa himpapawid at dagat na nakapalibot sa kanilang bansa. Parang nagkapalit na sila, no? Dati yung agresibo mga tol, Japan Sila lagi yung nag-i-initiate ng attack. Lagi, no? Dati yun pero ngayon mga tol, mukhang ang agresibo itong China ngayon no. Hindi dahil kaya sa malaki na kasi sila malakas na kasi sila Ang lakas na ng super nila 'di ba? Super power na sila mga tol Pero gayon pa man, sana mas manaig pa rin no sa mga isipan nila mga tol na panatilihin sana natin yung kapayapaan. Kasi wala naman talagang mananalo diyan kapag sumiklab yung kaguluhan Hindi na to katulad nung WW1, WW2 na sundalo sa sundalo, susuko, ganun. Hindi, rito mga tol, hanggat may pera ka, mayaman ka, mga tol, tuloy-tuloy ang labanan dito. Ubusan kung ubusan. Diba? At saka yung WW1 at WW2, wala pa namang mga nuke bomb nun. Diba? Ang pinakahuling gumamit at pinakaunang gumamit nun, Amerika. Nagulat nga Japan doon at may ganun biglang sandata ang Amerika. Pero ngayon, na halos lahat meron na. Naku po, ano kaya mangyayari sa ating daigdig pag nangyari yun, no? Matapos ang pahayag na yan ang Japan, abay kaagad na tumugon ang China at sinabing ang madalas na malapitang pagmamanman na isinasagawa ng mga fighter jets ng Japan ay nakakagambala umano sa mga normal na aktibidad ng militar ng China na nagdudulot ng malaking panganib sa seguridad sa dagat at himpapawid. Hindi umano tinatanggap ng China ang tinatawag na protesta mula sa panig ng Japan. Wala naman silang tinanggap na proteste. 中方已就这一问题 China stated its serious position on the issue. 阐明了严正立场，
事实真相 The facts are very clear. 十分清楚。中方 Chinese sites conduct of exercises and training activities 在有关海空域开展 in the relevant sea and airspace 演训活动，符合国际法 fully conforms to international law and international practice, 和国际惯例，相关 with all operations being professional and standard 操作专业规范，无可非议。 and beyond reproach. 舰载机在 It 飞 is a common 行 practice 训练时开启搜索 of all countries for carrier-borne aircraft 雷达，是各国 to turn on the research radars during flight training. Oh, 通常做法，也是确保 which is also a normal operation to ensure flight safety. 飞行安全的正常操作。此次事件的 The 关 key to the incident lies 键是 in 日本战斗 the 机 Japanese fighter jets unauthorizedly, sabi niya ganun, 事件的关键是日本战斗机 intruded 擅自闯入中方 into the 演训 Chinese 区域， sites exercise and training area, 对中方军事活动 conducted 擅自闯入中方演训区域，对中方军 close in 事 reconnaissance 活动抵近 and interference with Chinese military activities. Lumapit daw ang Japan, no? Intruded nang himasok pa 侦察干扰，还恶人先告状 and，then played the victim 炒作所谓 by hyping up the so-called radar illumination issue, 雷达照射问题，颠倒黑白， confusing right and wrong, 嫁祸 shifting the blame onto others, 于人，误导国际社会。 and misleading international public opinion. Gawain kasi nila yan mga tol, kaya kabisado nila yan. 中方对此 China is strongly 强 dissatisfied 烈不满，坚决 with 反 and 对， firmly opposed to this 已向日方 and has lodged serious representation 提出严正交涉和强烈抗议。 and strong protest with the Japanese side. 明眼人 It is clear to all with the sensible 都 minds 看得很清楚，日方此 it is completely ill-intentioned for Japanese side 时蓄意散布和炒作 to deliberately disseminate and hype the misinformation.军事安全领域的虚假信息， In the field of military security, pinapalalalan daw ng Japan. Tapos yung pagpapakalat nila ng misinformation o yung hindi makatotohanan o hindi totoong mga information para daw linlangin ang public opinion. 渲染 Building up tensions at this time. 紧张局势，完全是别有用心。我们强烈 We strongly urge the Japanese 敦 side 促日方立即 to immediately stop its dangerous moves 停止滋扰中方正常 of harassing China's normal military exercise and training 训活动的危险行为，停止一切 and stop all irresponsible disinformation. 不负责任的虚假炒作。 Mariing hinimok ng China ang panig ng Japan na kaagad umanong itigil ang mapanganib nitong mga hakbang sa panggugulo sa normal na ehersisyo at pagsasanay militar ng China at itigil ang lahat ng irresponsableng disinformation o gawa-gawa umanong kwento. Napakasinungaling talaga mga kabayan. Napakasinungaling daw. Alright mga kapatid, hindi na natin siguro bigyan pa ng reaction video yung kaguluhang sumiklab dito sa Taiwan, sa Thailand at sa Cambodia. Dito lang muna tayo sa usapin ng Japan at saka ng China kasi parehong superpower to mga tol. No, alam naman natin mga kapatid na ang Japan ay bagamat sa nagkaroon sila ng restriction dati, hindi sila pinapayagan yung mga militar nila na ma-involve sa mga ganitong gera. Pero ngayon kasi niluwagan na sila ng Estados Unidos mga tol. Alam pa rin natin na talagang hindi naman basta-basta ang teknolohiya nito at saka hindi sila mahirap na bansa mga tol. Kaya kapag etong dalawang to nagkasagupa, nako po, talagang malakihang labanan to. Wag naman po sanang mangyari. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang iyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.